tuwing Lunes at Miyerkules, alas 7 ng umaga, dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo, tuwing Lunes at Miyerkules, alas 7 ng umaga, dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, GISA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Yes, magandang umaga po mula sa ating programa Kasama Mo si Jojo. Muli po tayo magsama-sama ngayong Miyerkules, petsa 19 ng buwan ng February 2025. At ang oras sa buong kapuluhan ay alas 7:17 ng umaga. At ang oras na yan ay hatid po sa inyo ni Mayor Talibit ng Gubat, Sorsogon, Ronimo, Ronitoa Intero. No? Sabi nga ni, pag sa servisyo, tiyak sigurado. Diyan po yan sa Gubat. No? Actually, sabi ko sa post ko kaso hapon, tulo. So, nagdadaralagan ng mayor dyan sa munisipyo kang Gubat. Pero pig-correct po kita kan sa tuyang amigong kapitan na nagdadalagan man bilang isaro sa pagpipilian ng municipal councilor dyan sa Gubat, no? Si Kapitan Ago, enorme, upat tabi, so nagdadalagan pala dyan sa Gubat, maliban po sa tulong na kilala ng personalidad, si Kamit Mayor Ronelo Lim, si ringman si former mayor kan Gubat na si Sharon Escoto, and of course ang bagito asintugang man kan dating mayor na si Nonong Coco na wala mayong iba kundi si Ronico. Tapos may sarong padaa. Di ko lang po magumang kung sa ito na pangaran kan sarong kandidato. Sining man sa gabos po na mga syudadano, hindi po sa syudad kan Sorsogon. Good morning. First of all, ang pagbati po kay magandang maray na pagkaaga po sa sutuyang Mayor Estor Amor. Kaibanan po ang sayang Vice Mayor Eric Juneda, and of course ang sayang mga city councilors at digdi po sa tulong distrito sa East, West and Bacon District. Good morning. At sa sakuyang amigo kaklase padihon dyan po sa Barangay Pamurayan, no, ang sakuyang Marayon asin aktibo hono na konsehal kan distrito kan West sa pangaran po ni Kagawad Brian J. Pingol, no. Sabi nga ni sa sayang slogan, diretso. Ano pa yung slogan kayo ni dati? Ang slogan kayo ni Kagawad Brian Pingol, Servisyo Dili Capriccio. Ayan. Sige rin tabi, good morning man po sa tulong. Natatada po na konsihalig di po sa West District sa pangaran po ni Kagawad Manay Mati Perdigon, ang boses kan mga barangay. And of course, si Councilor PJ Rabanilla, yan na si PJ Rabanilla. Yaw nga napainahiling natin sa video
regarding po kung ano ba talagang ibig sabihin ng tagline na yadi na. Ayan po, naghahagit niya ni kita sang kopya tangaling maski pa paano ma-play tadigdi sa ating programa. And of course, ang saro sa pinagpipilian man ngunyan ang Bagita, ang former Escape Federation kan Syudad kan Sorsogon sa katawan tabi ni Councilor Reynalyn May Duca. Good morning po sa Induga Boss. Welcome po sa satuyang programa ngunyan po ng Miyerkules. And of course, good morning kay Miss Ed Bolano. Ang sabi po ni ni Ma'am Ed Bolano, good morning Kuya Jojo, pa-shout out from Legazpi. Okay, maski sa mga katararing mo po diyan Ma'am Ed, good morning, paki-tapik-tapik na lang sa inyong mga balikat at paabot ang sa kuyang pagbati nin maray na pagkaaga sa Induga Boss. Siring man ang sa kuyang primo ho na kandidato bilang kongresista diyan sa Segundo Distrito, si dating Assistant Secretary kan DSWD. Mayong iba kundi sa Attorney Cronimar Escudero III. Mas kilala dyan ang tawag kay Attorney Cronimar na si Attorney Derco Escudero. Good morning at sa gabos po na staff dyan po ni Attorney Cronimar Escudero. Good morning po. And of course dyan po sa munisipyo kan Matnog kay Mayor Catlea Son nga ngunya na is minadalagan as governor kan sa tuyang probinsya. San sarukada na nasaksihan ta ang pagtiripon dyan po sa gubat siring man sa pangingenot po kan sa indang kandidato sa pagka-mayor na si Ma'am Sharon Escoto. Bisita man po ining dua na kakandidato man sa mga haralangkaw na posisyon dyan po sa Segundo Distrito. Si Mayor Catlea So bilang gobernadora, asiring man si Attorney Cronimar Escudero bilang kongresista dyan po yan sa Segundo Distrito. Sa partido po kan Partido Federal ng Pilipinas. And of course, good morning sa lahat po ng mga nagsusubaybay and always nagsusupport sa satuyang programa. Mga marayon tabi ang napag-uurunan tadigdi sa satuyang programa, lalo na po kumbaga sa dati sa saro ko na estasyon iyo manggiraray ang bit-bit tanganing mapag-urulayan ang dapat mapag-ulayan, tanganing maipabot sa indo ang mga mahalagang issue, mahalagang impormasyon na dapat maaraman nato sa pang-araw-araw nato digdi po sa kinabang. And of course, good morning kay Miss Arlene Cinco Bernardes and all the staff of Jollibee Aglipay dyan po sa Mandaluyong City. Ayan, malayo-layo na lang ating nararating. At ang ating namang mga kababayan dyan po sa United Arab Emirates. Good morning po ang aking mga kabatchmate dyan na nagtatrabaho dyan, ang aking mga kaibigan, ang aking mga kumpare, good morning. At syempre sa ating station manager kay Bossing Sauro Amistoso, ang ating mga butihing staff dito po sa Bicol TV Sorsogon, ang ating technical dito po si Papa Harold, si Papa Joey, at wala po dito si Papa Clark, ang kilabot ng mga balo. Yeah. Tawa si Papa Harold sa kilabot ng mga balo. Hindi ho, kulihiyala, no? And of course, ang satuyang amigo dyan sa United States. Speaking of USA, kay Padim Maning Villamor. Maning, uli na digdi sa Sorsogon. Mag-urulay kita, tanganin kung paano kita makatarabag sa satuyang mga amigo na nagdaralagan sa mga mapapartilisman, kung ano naman ang mga posisyon ang sa indang pigdadalagan dito po sa syudad kan Sorsogon, siring man sa bilog na probinsya kan Sorsogon. Sa samuyang provincial chairman kan ako Bicol Party List, kay Isnagani Bong Mendoza kan munisipyo kan Castilla. Arapaw ini ni si Mayor Isnagani Bong Mendoza, super humble ini. Maski nga ni pigda na naman na no need na para mag walking para mangampanya. Sabi nga sa iba dyan, sa dati sana, naniniwala man kita dyan, habang naglalakaw-lakaw kita dyan sa munisipyo kan Castilla, sa palibot kaya, sa manlaylay na barangay, nakikita naman po ang overwhelming, kapag nagbibisita sa Inda, ang overwhelming na pagtanggap sa sarong Mayor Isnagani Bong Mendoza, sa saya mga programa na mayroon dyan sa Castilla. Dapat nga iyo po yung piga-arog kan iba ng mga mayor na idyo kita gunyan, daing matatawadan ang serbisyo as yung mga programa na pigtatao po kan sarong Mayor Isnagani Bong Mendoza. At syempre dito naman sa karatig bayan natin, sa kasiguran, maganda rin naman po ang programa na kanilang ibinibigay sa kanilang mga constituents
Diyan po sa sa Banwaang Kang Kasiguran. Alam po ninyo na Banwaang Kang Kasiguran, iyo po na talaga ang lugar kung saan hali ang mga eskuderos. Ang mama ko tabi, taga Central Kasiguran man. Kilala unon dyan, sa Central Kasiguran. Yaman tabi ang sa kuyang yumaong lola na si Bijing Escudero. Diyan po sa Barangay Central. And of course, sa mga taga Barangay Central po, Kang Kasiguran. Good morning, Diyos maray na aga po sa Indoga Boss. Aram ko, nagkikita-kita man kita paminsan-minsan pag nagbibisita kami dyan sa munisipyo kan Kasiguran. At sa samuyang mga kapitbahay dyan, and of course, digdi po sa Barangay Cantalisay. Lalong-lalo na po ang amigo ta dyan na nagiging nang kinistoryahan nyo yan digdi po sa laog kan opisina kan SK3, kay Sir Eduardo Atutubo. Ang kilabot kan mga SK3 nata kumusta ang pangyari sa imo ta ika na ang binalikan kan ahensya kan SK3. Sabi po pala ni Manning Villamor, magsasaka party list igwanin tiripon sa Gibara Pension House sa Friday nin hapon bako happy nakamot hindi kay Padimaning. Good morning. Sa gabos po ng mga coordinator tabi kan magsasaka party list. Ang nominado po dyan sa tuyang amigo sa tuyang padiyon na si Ribor Lasay. Si Ribor Lasay tabi ang manghud tabi kaya nagdadalagan man nato na City Mayor kan syudad kan Sorsogon na si Red Lasay. Si Red Lasay po ang tugang man nato sa paras na ang tawag kayo na institusyon bilang saruman ng mga media practitioner digdi po sa probinsya kan Sorsogon. And of course, ang programang inihatid po sa inyo kan BH Party List. Ang bagong henerasyon Party List, ang Party List kan Maralitang Pilipino at ang Party List ng mga solo parents. At syempre hatid po sa inyo ng Ako Bicol Party List, kasurog na, katabang pa, 131 sa balota. Ang ngunya na paabuton na eleksyon. At dyan naman sa Huban, pagbati din maray na pag-aaga sa satuyang mahal na Mayor Doria Alindugan, siring man sa duwang magtugang na binadalagan bilang councilor dyan po sa munisipyo kan Huban, na si Manay Tess Pragata. Ang pagbabalik ika nga in public service dyan po sa munisipyo kan Huban. Overwhelming man ini pag nagbibisita sa mga barangay dyan po sa Huban. At sana nga po, kung totoo ang pinag-iistoryahan dyan, na ang pinag-uurulayan na lang sana kung sisay ang magiging top notcher bilang municipal councilor. Ini po, pagrereto ko na po sa Indo, ang pangarang may Tess Pragata bilang konsihala dyan po sa munisipyo Kanhuban. Isabay na po niyo ang sayang tugang, ang saro sa Maygos na kagawad, ang incumbent councilor na si Manoy Ray Guab. Yan na magtugang yan. Kasi pag sinabi na itong Guab, pag-abot sa serbisyo, bako ka magduduwa-duwa ang isip. Magrani ka lang, ultimo kulintas, ultimo singsing, whatsoever na pwedeng isanglat na nganing magtabang sa Saindo dyan sa Huban, yaon tabi ang magtugang na Pragata and Guab bilang mga municipal councilors. Ngunyan po na 2025 election. Ayan. Ano ang mga nakukuha natin mga impormasyon? Digdi po sa palibot kan sa tuyang probinsya. But before that, pasadahan tango na ini. Kaya natawa ako, biglang naging trending sa post ko kaso hapon. Natotoo man talaga. Batog kan na may palabas ito na video clip ni Commissioner George Garcia ang manungod po sa diretso na eleksyon ngunya na Disyembre, maski dahil pangani nag-aabot ang filing sa mga barangay official. Medyo mga mabuuto na ang mga barangay official ngunyan. Iba talaga nahihimo iba talaga ang nahihimo kan eleksyon. So mga suplado so permitaas ang kiray pag inagihan ka. Medya ngunyan tabi nahihiling na nakangirit na sa imo, nakangiti na, nakiabrasa na, nakiistoryahan na, nagiging
Uy, magayuno na pirmi ang mood nata daw. Kamusta man sa mga barangay official na pinag-urunan pa lang ang kanselasyon kan BSKA o barangay SK election ay nag-loan na. Ikaw Papa Harold, kamusta sa barangay mo? May nag-loan na ba? Sabi ni Papa Harold, igwa. Ay, Diyos ko Lord. Kamusta? Ano ang pakiramdam sa mga nag-loan? Batog san pigi-restoryahan pa lang ang kanselasyon kan barangay NSK election. Kamusta? Makauulok ini Papa Harold na nangyayari ngunyan sa mga barangay. Imbis na nga si Kasun, ang parang ngunyan na eleksyon, ngunyan na Mayo, ayan na. Kanya-kanya ng lakaw. O sisay ng kuwaot na nakagawad ngunyan. Sisay na madalaga ng kapitan. Yun ang pinag-urulayan ngunyan. O, tapos ang tarayaan na sa mga politiko. Namara ni na, kagawad, kunsyal. O, makandidato ako kapitan sa barangay, tabangan mo ako, tabangan taman ka. Ito baga na paralitan sin tabang. Kaya kamo na mga barangay official, bako kumampig gagabos. Kung maray ang pigigibo niyo sa saindong barangay, sa saindong mga residente, maray ang pamamalakad niyo. Dahil kamo mga ngamba na pag-abot kan eleksyon, magduduwa-duwa ang sa indong mga residente na kamong giraray ang ibutang bilang Kapitan del Barrio. Bakit na nagamito ng del Barrio, Kapitan del Barangay. Wala na, dili na usong baryo. Bato-bato sa langit dyan po sa Talisay, mga baryotics dyan. Good morning po sa inyo. Dyan po sa Talisay, medyo laylo pa naman sa tuyang mga opisyalis dyan. Although may mga nababati-bati na ako na medyo so mga gusto magdaralagan, barangay kapitan dyan sa Talisay, may mga issue. May mga issue na pagkakaharampang. Kamusta na? Nakabot na sa iyo ang hali sa region dyan sa Talisay, sa mga barangay opisyal, ang hali po sa DNR. Kamusta naman po ang nangyaring bidding dyan sa paghimo, dyan sa stage, dyan sa barangay Cantalisay, may naghahapon tabi digdi sa Sakuya, kaibanan po ba sa bidding ang CR na pigpahimo, may naguring-uding sa kuya, may naguring sa duwa ko na talinga magluyo, na iyan tabi na CR na pigpahimo, garo, igwa na naman ng anomalya, sisay naman ang nagturo nga andyan, pakiliwanagan man tabi ni Kapitana, ako dili ako mangaran kaya pigaapod ko na lamang po si Kapitana Tatduana, anamiga although nga ni overreacted na naman sa tuyang mga kabarangay dyan, manungod sa di na issue. Nata daw ang mga batang opisyal ta dyan sa barangay Cantals. Man, lain-lain na lamang na issue ang naidudukot sa inda. Minsan may manahugas kamot. Pag ginapot mo na, ay dili ako kayan, si Hero kayo nagtuturuan na. Bakit dapat arog kayan, Maging matanos ang sendong pamamalakad sa sendong barangay. Sa manlain-lain po na barangay, digdi po sa probinsya, siring man sa syudad ng Sorsogon. Arogo na lang tabi niyo si Kapitan Monlicop, si Kapitan Arlis Hanaban. Mga daing issue pag-abot sa sendang nasasakupan. Sisaypan mga daing issue digdi. Kaya ini minsan na duwa, kung pag nag-upod ini, si Batman and Robin. Naniniwala ka Papa Harold? Naining duwa si Batman and Robin. Si Barangay Pamurayan, Barangay Captain Arlis Hanaban, si Batman. Tapos si Barangay Kapitan naman kan Kapoy, si Monlicop. Si Robin. Yeah. Habang mainit ang at issue sa national manungod sa impeachment, nagiging masalimuot naman ang daralihan sa pangangampanya kanduang partido. Take good naman na ang remarks kayan, sabi nga nila, nawagan na nga ng administration candidate sa mga senator na no to negative campaigning. Of course,
Kay puan man talaga na bako na yan na ng mga negatibo. Iyan ang mga batuhan ng mga mararaot na surumaton, no? Kan sa tuyang mga kandidato, bako yan nakatabang. Bako yan nakatabang sa pagpausbag kang kabuhayan kan sa tuyang mga kababayan. Lalo lang nindupig tutunga ang mga Pilipino sa manlain-lain na parte kan Pilipinas. Susaro nga ni, example ko na lamang sa iyo, si Vic Rodriguez, si Attorney Vic Rodriguez, kandidatong senador, duman sa partido po na PDP Laban. Batog san hinali ini, kan administrasyon sa sayang gabinete, sa sayang mga pigkakaputan dyan, manlain-lain na panlaratak, anin babato kay ni. Kung ano-anong mga issue, ang mga pigpaparaluwas kini. Nata. Bilang pagtanaw ng buutang na buot sa sayang amo kunyan, manlain-lain na lamang na dili mo na nga ni masabutan kung totoo pa o bako na supig tataram kan mga ini. Mabalik ako sa pigano ko sa sarong aldaw. Okay lang pala na mag-threat ka nin buhay. Tapos sabihin mo, it's a joke. Remember po niyo? So nag-post man kayo ito na actually maestro yata gusto ko lamang po ipadumdum sa iyo. Na once upon a time, sa panahon po, kan sa tuyang Presidente Rodrigo Duterte, may nag-threaten sa iya. Nag-post sa social media, natatawang ko ng 50 milyones de pesos ang sisay man na makagadan sa satuyang presidente. Sa nadakog baga, nagkakaraw man sana. Pero anong ginibo tabi, nakaladkad pa sa social media, kinasuhan pa nin man lain-lain. Pero pagka-opisyal ka palang kan gobyerno, no matter how deep you threaten your fellow candidates and you said that this is just a joke. Daing kaso. Samantalang kita ng mga ordinaryo na tao pag nagtitreaten kita sa buhay, lalong-lalo na mga sa mga barangay, lain pag pinagbinantaan nato ang saro nato na nakapit bahay, na gagadalunta ka, titigbasunta ka, lain nasa barangay ho lang irestoryahan, lain nakablatter ka na, may maabot sa imong sumpi na. Ang buot ko pong sabiyon, asin buot ko pong ipaabot sa satuyang mga kababayan, bako dapat pigtutolerar ang mga arugsadi na kaginubuan. Marauton baga na ang mga akita na mag-treat sa buhay nato. Kita mo nangyayari ngunyan. Minor de edad, babantaan ang ama, babantaan ang ina, nagagadalunta ka, babadilunta ka. Saro pa yan sa batas na dapat repasuhon dyan sa Senado. Na nagiging rampant na ang mal-educated ng mga kabataan ganyan ng mga panahon. May sarong kandidato na naggibo nin batas manugod sa mga arog kayan na naging dahilan kaya naging abusado ang satuyang mga kabataan, ang satuyang mga kakian, na pag pinalo mo lang, ika pa ang kakasuhan. At bilang maestro na nagtutok doon sa eskwelahan, mabulyawan mo lang ang estudyante, kaluluyan maestros, kakasuhan, hahalian kilisensya bilang maestro asin mga maestra. Dapat iyo tabi ni ang pigaadalan nin marhay kan sa tuyang gobyerno. Kung sisay man ang magaranang ngunya na eleksyon sa mga senador,
ipapanawagan ta po ini sa inda. Repasuhon tabi niyo ning maray ang juvenile law na ipinasa po nang unya nagdadalagan na naman senador na si Francis Kiko Pangilinan. Nakulon ang mga marhay na kandidato sa pagkasenador. Pero ipira lang dyan ang talagang may K na may aram sa batas. Ako dili ko pigmamaliit, ha? Ang kakayanan po na makatabang kansarong Willie Rebellion nahihiling tayan live sa telebisyon. Anapot pahimo kaya niya ini pagyaw na siya sa Senado, pagdai na siya nakahampangan sa telebisyon, dai na siya naiimod kan mga tao. Na-imagine niyo sa sarang interview kay Willie Rebellion. Hali mismo sa sayang bibig na wala man siya mahihimo na batas, tadakulo na daa ang batas na igwa sa Pilipinas. My God. God save the Philippines. Ika nga, sabi kan iba. Kulang na lang magralaog na senador ang mga direktor, ang mga producer, asin ang mga leading lady. Tanganin makumpleto na. Ha? Ang paghimo ng pelikula sa laog kan Senado. Oh my God. Ano ba talaga, mga kababayan? Duman na lang kita sana mahiling sa kasikatang kantawo, ta artista, sikat ang sarong tawo, taan mga magurang, naging mayor, naging senador, naging congressman. Paano ang pamantayan talaga? Paano mamili sa kandidato? Ang senador tabi, anong kataon na matukaw sa ilang mga torno? Bako lamang po batas ang pigi-istoryahan dyan na dapat himuon sa mga nanggagana, sa mga nagtutuhukaw. Kundi mga programa na makatabang po sa sambayan ng Pilipino. Maging Bicolano ka man, maging Muslim ka man, Kristiyano, maging Bisaya ka man, maging Waray, whatsoever na mga kalahi na igwa ka. Ang isipon tatabi, anong programa na marhay ang may himo ang mga ini? Diba? Bago ko tabi yan ipagpadagos na issue na araw ko yan, babalik po kita graray makalipas lamang po ang irang paghahanap buhay. Papa Harold, mapahuwayanin ko lang ka. Pirang minuto. Babalik po kita graray makalipas lamang ang pirang patalastas. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon.
Yes, this is our office, Westex Institute of Technology, Incorporated. We are TESDA fully accredited, and this is our office, our registration, our processing center, processing office, where we cater to the applicants, and initially we do some screening for their qualifications for the training. And then here we have our nail care assessment venue. We are recently, and we are happy to say to everyone that we are now fully accredited as an assessment center for nails, nail care, and C2 in the whole of Sorsogon and even Masbate and Legazpi. And we also have our aesthetic clinic to cater to the aesthetic services. And then here we have our holding area for our applicants while waiting for their turn for their assessment. So they stay here until they are called for the assessment. And then here we go upstairs on the second floor. This is our laboratory, workshop area, and lecture area for skincare. Skincare covers facial procedure, hair waxing, and body scrub. This is the first, only in the Philippines. We are the pioneer in offering this NC2 course, and now we are very proud to announce that we are fully accredited as training center for beauty, skincare, and C2. So we are the first in the country and proudly to be in Sorsogon City. We are located in just outside the Executive Village in Maharlika Highway, Barangay Tugos, Sorsogon City. So we have here the facility. We can say that it is accepted as TESDA according to the TESDA standards of regulation. And it is really a blessing for us to be accredited here in Sorsogon so that we can open more opportunities for aspiring candidates to have aesthetics and beauty skincare as their new career venture. So just as long as you are high school graduate, no age limit, open to all males and females, regardless of your status, basta po you have the passion for beauty, this course is for you. And we are happy that now TESDA has accredited us to be a training center for skincare, only in Sorsogon and first in the Philippines. Thank you.
Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Mangaok, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo, tuwing Lunes at Miyerkules, alas 7 ng umaga, dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. At muli po nagbabalik po kita dito po sa programang Kasama Mo si Jojo, dito lamang po sa Bicol TV Sorsogon. At bago kita magpadagos ka sa tuyang mga pag-uurlayan, pasadaan tanguna inin mga bareta na sa tuyang nakuha dito sa palibot ng probinsya ng Sorsogon. Sa balitang serbisyo publiko, libreng goma pinamahagi sa mga tricycle drivers sa Matnog. Bilang bahagi ng programang 7K Kabuhayan ng Pamalang Panlalawigan ng Sorsogon, na mahagi ng libreng gulong ang mga lokal na opisyal sa mga rehistradong tricycle driver at operator sa bayan ng Matnog nitong February 18. Personal na dumalo sa distribution si Aspirant Mayor Bobet Lee Rodriguez kasama ang mga kinatawan ng 7K Kabuhayan at ilang opisyal ng lokal na pamahalaan. Layunin ng inisyatibong ito na matulungan ang mga tsoper na mabawasan ang kanilang gastusin sa maintenance ng sasakyan lalo na sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo. Simula nang maupo si Gobernador Edwin Bubuyaw, patuloy na isinasagawa ang pamamahagi ng libreng goma sa mga tricycle driver sa buong lalawigan bilang suporta sa kanilang kabuhayan. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking ginhawa ang naidulot ng libreng gulong sa kanilang pang-araw-araw na hanap buhay. Bukod sa programang ito, patuloy ding itinutulak ng probinsya ang iba pang proyekto na naglalayong palakasin ang kabuhayan ng mga maliliit na manggagawa, partikular na ang sektor ng pampublikong transportasyon. Medyo may kulang ini na bareta. Dapat dinugtangan ini sa sa duro kanis PIU Layunin din ito na ang ganitong uri ng programa ay i-showcase sa mga kandidato na kanilang bitbit sa manlain-lain na munisipyo. Joke sana. Alright. Sumarayo ng mga arukay ni. Although ini naman na programa na aruk sa ni Gobernador. Bako naman ini sa pagiging ignorante ta. Bako yung ini ta ini nagigibo talaga ini ni Gobernador Edwin Bubuyaw maski sadto pa. At balitang Kastila naman tayo. Wheelchair na handog tulong mula sa bukal na loob. Personal na tinungo at binisita ngayong araw ng ating lingkod bayan, Mayor Bong Mendoza, kasamang ilang staff ng Mayor's Office at barangay official sa pangunan ni Barangay Captain Daho Didase, ang ilan nating mga kababayan mula sa Barangay Bunga upang ibigay ang kanyang handog na wheelchair. Labis naman ang tuwa ng ating benepisyaryo at kanyang pamilya dahil laking tulong ito sa kanila. Ang mga wheelchair na pinamimigay ay isa sa mga programa ng ating lingkod para matulungan ang mga kababayan nating hirap makagalaw at kilos. Ayan. Magayado din na programa. Ito din ay malaking tulong sa kanyang mga pamilya na umaalalay sa kanila sa pang-araw-araw.
Basta Mendoza, Progresibong Mendoza, sa dati sana, dyan po sa munisipyo Can Castilla. Alright. Mga marayon ang pigigibong mo niyan sa tuyang mga kababayan, mga lingkod bayan. So iba dyan ng mga mayor, ano po ang sa inyo? Uy, sa Matnog, medyo maribok. Between magayunon ang labanan ni Madam Clauditzo at ni former Governor Bobetli Rodriguez. May nagsasabi na kakauno nin buhay na eleksyon. Kung baga sa lalampasuhon ang sarong Bobetli Rodriguez ni Clauditzo. Ayon sa mga istorya na nakukuha dyan mismo sa mga matagamat, mabuto sinda sa taga dyan sa Matnog, Makoda, Sudayo. Actually, si former Governor Bobetli Rodriguez, may harong yan dyan sa Matnog. Nagkaiguman ininin harong sa bula. Pero ang barometro kaya na nahihiling ko, magiging barometro man digdi po sa siyudad kang Sorsogon. Sa panahon na nagdalaban si Madam Salili, si Mayor Salili, nangunyan si Mayor Esther Hamor. Dakol ang nahihiling kan mga siyudadano, nakakulangan sa serbisyo asin sa pamamalakad kan sarong Mayor Salili. Kung kaya nang gana tabi ang sarong Mayor Esther Hamor na mas kilala tabaga si Mayor Esther Hamor na bako man taga digdi sa Sorsogon. Ta naging mayor nga ni kan munisipyo kan kasiguran, pero hindi nga tabi niyo ang Sorsogon. Iyo man ang tabi ang nahihiling kan ibang taga Matnog sa dalagan kan mga So versus Rodriguez. Kung sa nahihiling ninda na ang sarong dayo sa saindang lugar ang saindang magiging mayor, baad sana maging saro man ini na maging itsura kan siyudad kan Sorsogon. Ang ibig mong sabihin, nata dilidaan ninda pagtauanin pagkakataon ang sarong Bobetli Rodriguez na bako talagang taga Matnog, kundi kilala na taga Sorsogon, na maging leader o maging mayor sa saindang munisipyo, baad lamang magkaigwanin pagbabago sa Matnog. And knowing na sa primerong termino palang tabi ni Mayor Catleaso nang unya nagdadalagang gobernadora, na ang dating fourth class municipality ngunyan tabi saro ng first class municipality, sisay tabi ang nakatukaw. Ang nakatukaw dyan ngunyan sarong Catleaso, sarong mabuot na mayor asin mahigos na Catleaso ang nagkaigwa lamang sa iyang primero termino bilang alkalde ng sarong munisipyo na maging first class ang dating fourth class municipality. Nahihiling man kan sa tuyang mga kababayan dyan sa Matnog ang nangyayaring ngunyan sa munisipyo kan kasiguran. Nasagkod ngunyan dahil patabi ini nakaduman sa di primera di klase ng munisipyo sa probinsya kan Sorsogon. Iyo tabi yan ang mga pigkukumpara kan sa tuyang mga butante dyan sa Matnog. Ano ang pwedeng mahimo kan sarong Bobetli Rodriguez nasan panahon niya bilang gobernador, bilang mayor, bilang vice mayor
sa siyudad kan Sorsogon. Ano po ang nangyari sa Sorsogon? Sa saindang panunungkulan sa halawig na panahon, digdi sa siyudad kan Sorsogon. Nata, nasingitan sinda. Kan sarong mayor nahali man sa kasiguran sa katauhan tabi kan sa tuyang mahal na ina kan syudad na si Mayor Esther. Dakul baga ang diferensya. Dakulaon ang diferensya. Kamu nasanaan magiling-hiling kung ano ang nangyari sa syudad kan Sorsogon. Batog tabi san ini nasa lidahan kan mga hamor. Pero knowing na si Mayor Esther Hamor hali man dumantabi sa munisipyo sang Kasiguran. Imaginean man tabi nindo kung ano nangyari sa Kasiguran. Ano nangunya ng Kasiguran? Naging gobernador na ang dating mayor sang Kasiguran. Ang mayor sang Kasiguran ngunyan, mayor na po kang siyudad kang Sorsogon. Ang mayor ngunyan sa Kasiguran, aki man tabi kan mga. Ano ba ya talaga ang nangyayari po digdi sa probinsya kan Sorsogon? Napag-uurulayan tayo ninyo niyan ta igwa tabi ning comparison na nagkakairilingan ang sa tuya mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa Matnog. Nagiging highlights ko niya ng Matnog. Nata baga. May nagsasabi na nakaparahay lamang kaya niya sa Matnog sarong Bobetti Rodriguez. May nagsasabi na kaya lamang duminalagan sa sarong Bobetti Rodriguez sa kadahilanan hatagan ni Maray na kalaban kan sa tuyang gobernador Edwin Buboy Amor ang Matnog kontra kay Claudette Song. Kamutabi mga babayan ko, mag-urup-urup kayo dyan sa munisipyo sa Banwang kan Matnog. Ano talaga ang nangyari dyan? May nagsasabi mabaha daki kwarta sa labanan Claudette Song at Bobetti Rodriguez. Knowing taman na mga palaban man permini pag-abot sa eleksyon. Knowing man, pag-abot man sa mga pag-abot sa eleksyon, lalong-lalo po nasa likod ini. Ang nasa likod kay ini na pagdalagan kansa ng Bobetti Rodriguez sa katauhan po kansa tuyang mahal na gobernador Edwin Buboy Amor. Ano kaya ini nangyari? Personal o politika sana? Ako sa nahilig ko iba eh. Iba ang nahiling ko as in iba ang nababaho ko dyan sa Matnog. Natataro kaya nangyari. Good morning tabi kay Ma'am Abby Lubrigo dyan po sa Banwaan kan Pilar. Uy, si Ma'am Abby dyan po sa Pilar, Sorsogon, kandidato tabi. Independyente bilang konsihala. Iyon po yun ang magiging crime buster niyo dyan. Anti-graft and corruption. Amo yun yan, piglalabanan tabi kan sarong Madam Abby Lubrigo. Dyan po sa Banwaan kan Pilar. Good morning tabi. And also good morning kay Mayor Sweet Reyes at former Mayor Dennis Reyes dyan po sa Pilar. At syempre kay Papalaw, good morning. Ang sa kuyang kaibanan sa Bicol Party List, ang saro sa Mahigos na Municipal Coordinator sa Napa Bicol, si Papalaw. Good morning tabi sa inyo gabos dyan. Sa mga kaibanan tabi nato sa media, kay Papa Mar, good morning. Isa pang mga dapat nabatiwan dyan sa uy, ang sarong kandidato dyan sa Pilar. Ang dating nagkandidato man bilang board member, bilang kandidato saro sa mayor na pagpipilian sa Pilar, si Lobemer Lubindino. Kamusta na kayo ni si Sir? Dahil na kaming balita kay Sir. Ano na nangyari sa kandidatura kayo ni Sir? Going back sa tuyang discussion. Manugod na, napag-aarap-arapan tayo ng Matnog. Mainit ko niyan ang Sigurdon Distrito. Natabaga. Igwang kandidatong Hamor sa Erosin.
si Grace Amor natugang tabi kan sa tuyang gobernador. Na iyo man tabi ang target na baadaa sarong hamor mansanaan makaparahay as makapagayon kan munisipyo kan Rusin sa katawan tabi ni Dr. Grace. Igaman tabi dyan sa Huban. Ang kakontra man tabi kan dating alkalde kan Huban na si Mayor Antonio Cama. Ang kalaban tabi ang aki pa man na dating ABC kan munisipyo kan Huban na si Kap Botox Puliaps na dakulman na nagsasabi na baad magkaigwan ng pagbabago asing kauswagan ang munisipyo asin banwa ang kanhuban. Pero sabi ko nga ni, may the best man win. At kung sisay man kuta ang gumana sa duwang ini, sana ganaman ang gabos na tagahuban. Bako lamang ang mga kandidato kundi mismo ang mga tagahuban. Bako sana magkaigwan ng kulor politika kung sisay man ang manggana dyan sa huban. Tapang nagkakaigwan ng kulor politika ang sarong munisipyo, dyan talaga nagkakaigwan ng pagkakaturuan kundi pagkakasinaro. May kapitan na habo kay mayor, may kapitan na gusto. May kapitan na dili nakarani kay mayor, may kapitan man na nakarani kay mayor. Aron kaya na nagiging barometro eh. And whatsoever happens sa mga nagdadaralagan ngunyan, sa manlain tabi ng mga munisipyo, pakaisipon tabi not only once, twice, and thrice, but a million times na ang eleksyon sarong adlaw man sana. After that, kapag binanggana na, ini na nagralaban-laban ngunyan, mag-aarabrasahan, magkukinurupuan, mag-aramigo manggiraray. Pero ini na mga suportadores sa manlain na mga barangay, mga suportadores na ginamit kan mga politiko na ini para sa side ng kampanya, para sa side ng personal na interest na makatukaw. Kamusta? Yan ang gusto ko tabing ipaabot sa iyo. Kaya kamo man na mga botante, na bako man mga leaders o mga coordinator kan mga politician na nagdadaralagan nyo. Isipon po tabi niyo din maray. Ini kaya ng mga leader na ini napigkuhan ni mayor, ni vice mayor, ni kapitan, ni konsihal, and what kung sisay man pagabot kaya ng panahon na nakaturukaw na yung mga pigreto kayo ni sa kuya, pig-endorso kayo ni sa kuya. Pag ako tabi, naghagat kita bang may rarani kaya niya ako dyan? O ba si sabihon ni coordinator, ni leader, pasensya na ate, pasensya na brother, ako gani, sa dili kong pamilya, dili ko na irarani, ika pa. Oh, di ba? Totoo yan, nangyayari yan. Ngunyan, makusugod ang mga buot ninda ikampanya, nata, may bayan. Natural yan, na nagtatrabaho ka mo. Aram ko nasasabutan tabi ang ibig kong sabihin ni Madam Abby. Sa tinurang ko na ini. May mga politiko na dili kay puhan, yung mga leaders. Ako sa panahon ng pagkandidato ko kapitan sa Barangay Cantalisay, maya akong pigkua. Ang pigkua ko lang tabi, watcher sa eleksyon. Iyon lamang tabi. Na naniniwala ako na dapat tawan nato ng pagkakataon na maging malaya ang mga botante sa pagpili kung sisay ang gusto nila na maging leader sa inda. Tahabo ko tabi pag-abot kan panahon kung sakali akong gumana sa nakaaging eleksyon, iyo ang pangaturugan ko. Na bako ako mamimersonal, bako ako magkakaigwan ng kolor politika sa sarong barangay. Na ini si Pulano day man ako kay ni pigsuportahan. Na ini si Pulano day man ako kay ni pigbutuhan.
Na ini si Pulano kaparientes ko. Tatabangan ko ini. Amo yan tabi ang saro sa habok ta mangyari. Sana daing kulor politika, sana pag-abot kan tapos kan eleksyon, kupuon tabi nato gabos. Kupuon tabi gabos ng mga botante, ng mga kababayan ta. Bako lamang sa mga nagboto sa imo, bako lamang sa nagsuporta sa imo sa eleksyon. Ta ang pagiging leaderess, ang pagiging public servant, pagiging elected official, bako lamang ang pagsiserbihan mo tabi so nagboto sa imo. Bako lamang ang pagsiserbihan mo tabi kung sisay ang naging leader mo. Bako lamang ang pagsiserbihan mo tabi kung sisay lang ang kapartido mo. Kundi ang pagsiserbihan mo tabi ang gabos na nasasakupan kan sa imong lugar. Either binoto ka o dili, magsiserbi ka bilang leader kan sarong komunidad, bilang leader kan sarong banwaan, bilang leader kan sarong munisipyo. Ta ika sa ngaran kan batas, ika ang magiging ama, ika ang magiging ina kan sa imong nasasakupan. Kaya ngunya na eleksyon ang panawagan mo tabi, maging edukado kita sa pagpili. Ang kwarta tabi, paulit-ulit kong pigtataram, ayos lang na magtanggap kita. Na iyo bagaan sabi sang Comelec, ang kwarta ngaya tanggapon ibulsa, iboto ang kursunada. Hali yan sa Comelec, tapos panarumato niya, makuhali sa kuya. After po sa di na eleksyon sa Mayo, kung madagos tabi ang eleksyon sa Desyembre, ayahay na naman tabi sa mga coordinator kan mga politiko na madaralagan bilang mga kapitan, bilang mga konsyal. Taigwasin da pantos-tos sa sindang pangangampan. Pero pakaisipong giraray niyo. Ano ang nahimuhan? Ano ang magiginibuan? Asin ano ang pwedeng maitabang sa sindong komunidad? Alas 8:15 na po nin pagkaaga at ang oras na hatod po sa inyo ni Mayor Tanbit, Mayor, kandidatong Mayor kan Gubat, Ronico, Ronimo, Ronita Intero, Ronico. Basta sa serbisyo, sigurado. At sirimaan natin po sa inyo kan BH Party List, ang Party List kan Maralitang Pilipino at ang Party List kan mga solo parents. Siringman natin po sa inyo kan ako Bicol Party List, kasurog na, katabang pa. Ayan. Sa ginaray tabi, inabot na naman kita nin oras kung sa tuyang pamamaram sa tuyang programang kasama mo si Jojo sa Lunes tabi, magiribanan po kita giraray digdi po sa Bicol TV Source Con. Abangan po niyo ang masunod na programa, an issue o mismo kan sumuyang station manager Sauro Amistoso. Asin ang mga programang igwa kami digdi sa Bicol TV, ang kaagapay sa umaga sa aga. Abangan po niyo ang sa kuyang amiga na si Miss Kaki Mansera, asin si Kagawad Dante Diata. At sa Biyernes, ang issue o mismo manggiraray, oral daw ano? Ano ba sa Biyernes na to? Fight sana? Fight sana with Barangay Captain Arlis Sanaban and Bossing Sauro Amistoso. At sa Sabado, ang usapang kalusugan kan sa kuyang auntie, ang sa kuyang tiya na si Manay Charito Escudero. Pag Domingo tabi, abangan po niyo ang live program ni Jojo Lascano. Igwa kita karantahan, maski nga na big babagrat kung nagkakanta kita, padagos kitang magkakaigwa ni programa. Sa on the go, sa usapang serbisyo publiko sa sakuyang account, abangan po niya. Sa ginaray tabi, ako po si Jojo Lascano, Diyos mabalos po sa Indugabos. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin,
bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon.